Isang maaliwalas na araw habang nasa Jamsil Training Ground 4-3, si Sang-hyun ay may kausap sa kanyang cellphone. Ito ay si Kim Miso. Sabi ni Sang-hyun, "Yes, Miss Kim Miso, salamat sa pagtawag." Sabi naman ni Kim Miso sa kabilang linya, "May oras ka ba para makipag-usap? Gusto ko sana kitang makausap tungkol sa kamakailang gate appearance." Agad na tumugon si Sang-hyun, "Oh, kaagad. Ganon kabilis." "Oo, may oras ako para makipag-usap." Sabi ni Kim Miso, isang hindi pa natutukoy na lagusan ang biglang lumitaw 500 metro hilagang kanluran ng Chenui Station sa Linya 7. "Nagawa na namin ang paunang pagsisiyasat sa gitnang bahagi ng lugar at kakashare ko lang ng internal na impormasyon." Samantala, sa kabilang linya, hindi maitago ni Sang-hyun ang kanyang excitement at sumagot siya kay Kim Miso, Oo. Teka, titignan ko." Sabi ni Kim Miso, "Sige lang, walang problema, take your time sa pag-check niyan." Nagulat si Sang-hyun sa kanyang nakita. Number 2 Gate Mid-Boss. Isang Hellhound Cerberus, na ipinapalagay na isang dog o wolf-type monster. Tinatay ang antas ng pagpigil, level 100. Ang pangunahing katangian nito ay ang pagdudulot ng mga laslas, at mayroon itong maraming leeg. Sa ibaba naman ay ang number 3 Gate Details. Bakas sa mukha ni Sang-hyun ang tuwa at halatang masaya sa kanyang mga natutunan. Sabi pa nito sa sarili, "Grabe naman ta. Kakakuha ko lang ng skill at hindi ako makapaniwala na nakauto agad ako ng ganito kabilis." Ang tinutukoy ni Sang-hyun ay ang skill na nakuha niya matapos niyang talunin ang Wolf Lord, at tinatawag itong Time of the Dog, isang wolf skill. Binal-ika ni Sang-hyun sa kabilang linya si Kim Miso at sinabi, "Oo, nakita ko na. Salamat sa pag-aabiso." Sabi ni Miso, "Oo naman, tama lang na ibahagi ito sayo. Tatawagan na lang kita mamaya." Natapos na ang usapan nila. Sabay na nagsalita ang lalaki na kasama ni Sang-hyun nang malaman niyang wala na itong kausap. "Tinawag mo siya, tapos anong ganap mo ngayon?" Agad naman sumagot si Sang-hyun, Pasensya na, team leader." Agad naman tumawa ang lalaki at sinabi, "Nagbibiro lang ako." Dagdag pa nito, "Isa ka ng sikat ngayon, dapat maintindihan ko, saka hindi na ako ang iyong team leader. Tawagin mo na lang ako sa pangalan kong Dekyang." Natawa at nahihiya naman na sumagot si Sang-hyun, "Come on, Dekyang, di naman ako sikat, ang layo ko pa." Sabi naman ni Dekyang, "Sa paraan ng pananalita mo, mukhang di ka pa natawagan, no?" Nagtatakang tanong si Sang-hyun, Anong tawag?" Nilapit ni Dekyang ang cellphone niya sa mukha ni Sang-hyun at sinabi, "Kapag nakita mo, saka ka maniniwala." Dagdag pa nito, "Ikaw ay nasa front page ng The Player Journal ngayon, dude. Kung hindi ka pa sikat, ano ito?" Pabiro niyang tanong. Gulat na gulat si Sang-hyun, "Ano ang lahat ng ito?" Natatawang sumagot si Dekyang, "Dapat mo nang i-off ang iyong phone ngayon. Lahat ng klase ng tao ay sisismulan ka ng tawagan." Hindi na mapalagay si Sang-hyun at napaisip siya, hindi naman sa ayokong mailagay sa isang article, pero bakit kailangan pa nila i-post ang mga ganitong bagay na hindi man lang nakikipag-usap sa akin? Nagpatuloy si Dekyang, sa pambubuyo, lahat ba ng kakilala mo tinatawagan ka na?" Sumagot naman si Sang-hyun, "Hindi ako sigurado kung andan na tayo sa puntong iyon." Pero agad naman binago ni Sang-hyun ang usapan at sinabi, "Diretso na tayo sa punto, Dekyang." Bigla naman may naalala si Dekyang, "Oh, sinabi mo ito, di ba?" Sabay kuha sa paper bag niyang dala at iniabot kay Sang-hyun. Agad itong kinuha ni Sang-hyun at nagpasalamat. Sabi naman ni Dekyang, "Walang dapat ipagpasalamat, hindi ko naman ito binibigay sa iyo ng libre." Dagdag pa ni Dekyang, "Siya nga pala, ito ang ilan sa mga luma kong artifacts. Saan mo ba ito kailangan? Bakit hindi ka nalang bumili ng mas bago?" Halatang may gustong malaman. Sumagot si Sang-hyun, "Ako ay humahanga lang sa kasaysayan, o baka naman gusto ko lang ipagpatuloy ang iyong legacy." Hindi naman naniniwala si Dekyang sa sagot ng ating bida at sinabi, Ayan lang ba ang palusot mo?" Dagdag pa ni Sang-hyun, "Isa lang itong pamahiin na aking pinaniniwalaan." Hindi na alam ni Sang-hyun kung paano lulusot. Gusto niyang ipaliwanag, kaso hindi niya alam kung paano sasabihin na ang mga artifacts na hindi na ginagamit sa matagal ng panahon ay may mas magandang engravings rate.
Nagpatuloy si Dekyang at sinabi, seryoso nga, ikaw ba? At naputol ang usapan nila nang may dumating na babae at humingi ng tawad dahil sa nahuli siyang dumating. Sabi pa ng magandang babae, nahihirapan kasi akong humanap ng parking spot. Tinanong din ng babae kung pwede na ba silang magsimula sa appraisal. Nagtanong naman si Sang-hyun, siya ay. Sumagot si Dekyang, siya ay ang appraiser na makakatulong sa ating deal. Sabi naman ni Dekyang, dinala ko siya para siguraduhin patas ang usapan para sa ating dalawa. Hahaha, bakas naman sa mukha ni Sang-hyun ang hiya. Inilabas na nila ang mga artifact mula sa paper bag at sinimulan na ng babae ang pag-appraise. Ilang saglit lang ay natapos din ng babae ang appraisal ng mga artifact. Napagod ang babae sa ginawa kaya napabagtong hininga siya. Sabi pa nito, tapos ko natignan ang mga artifact. Tingin ko magiging patas para sa inyong dalawa ang pagpapatuloy ng deal. Nagtinginan naman ang dalawang lalaki at pang-aasar pa ni Dekyang, gusto mo lang ba talagang makasigurado? Sabi naman ni Sang-hyun, oo naman. Bigla namang naging seryoso ang tono ni Dekyang. Nilabas niya ang kanyang espada at sinabi, bago natin tapusin ang deal natin, pwede mo bang tignan ang sword skill ko? Tumanggi naman si Sang-hyun at agad na nagsabi, hindi ko kaya, hindi pa ako ganun kagaling para magbigay ng payo. Ngunit matatag ang sagot ni Dekyang. Pwede mo nang ibaba ang pagpapakumbaba. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, sa tingin mo ba hindi ko napansin? Ang layo na ng agwat mo sa akin. Hindi naman ako mayabang para hindi tumanggap ng isa o dalawang payo mula sa iba. Halata sa mukha ni Sang-hyun ang pag-aalangan at kaunting hiya. Pero Dekyang, sabi niya, medyo nadidismaya. Napaisip si Sang-hyun. Iniisip ko na sana hindi na ako ma-involve sa ganitong mga bagay. Napatingin siya kay Dekyang at nakita sa mukha nito ang lungkot. Halatang gusto lang nitong maipakita ang kanyang progress sa sword skills. Na-realize ni Sang-hyun, ang hindi pagbibigay pansin sa isang taong gustong ipakita ang meron siya ay hindi magandang asal. Hindi ito magalang, kaya ipagpatuloy niya ang sinimulang sabihin. Kung ganun, kalimutan mo na nandito ako. Ipakita mo sa akin ang lahat ng meron ka. Agad namang nabuhayan ng loob si Dekyang at bakas sa kanyang ngiti ang labis na tuwa. Perpekto, ang nasambit niya. Handa na siya, nakatayo ng matatag at hawak na ang kanyang espada. Sabi ni Sang-hyun sa babae, Miss Appraiser, baka gusto mong tumayo sa likod ko para mas ligtas ka. Sumang-ayon naman ang babae at sinabi, okay, sige. Bigla namang umatake si Dekyang, sumisigaw. Ito na ako. Ipinakita niya kay Sang-hyun ang kanyang sword skill, napakabilis, parang kidlat ang kanyang mga galaw. Napakalakas ng hangin mula sa kanyang pag-atake na pati ang buhok ng babaeng appraiser ay lumilipad sa ere. Ang galing! Mas lumakas siya mula noong huling dungeon. Malinaw na patuloy siyang nag-e-ensayo simula noon, bulong ni Sang-hyun sa sarili. Ngunit, patuloy niyang pinanood si Dekyang nang may seryosong pag-iisip. Hanggang sa tinawag niya ito. Dekyang, napahinto si Dekyang at nagtaka. Tapos na. Madami pa akong ipapakita sa'yo. Tinanong siya ni Sang-hyun, may problema ba sa kaliwang balikat mo? Nagulat si Dekyang, paano mo nalaman? Sagot ni Sang-hyun, tuwing pamapalo ka gamit ang kanan mong kamay, binubuksan mo ng mabilis ang kaliwa mong balikat. Parang sobra kang nag-iingat. Kung hindi naman ganun, napaisip si Dekyang, halata ang pag-aalinlangan niyang umamin. Pero sa huli, hindi na niya kinaya itago at sinabi, tama ka, nagkaroon ako ng trauma pagdating sa depensa ng kaliwa kong side. Halos lahat ng tama ko sa training at sa dungeon ay palagi sa kaliwang bahagi ng katawan ko, ani Dekyang habang nakayuko. Kahit alam ko kung ano ang dapat gawin para maayos ito, hindi ko pa rin magawa. Sumagot si Sang-hyun, pero kaya mo yan. Nagulat si Dekyang sa biglaang kumpiyansa ng kaibigan. Nagpatuloy si Sang-hyun, ang mga bagay gaya ng trauma, kaya mong malampasan, at minsan, mas madali pa kaysa sa iniisip mo. Hinawakan ni Sang-hyun ang kaliwang kamay ni Dekyang at nagsalita muli. Huwag mong itago ang kahinaan mo. Hanapan mo ng paraan para mas lalo mong maipakita ang lakas mo. Sa paraan ng paghawak mo sa espada, sa hininga mo, alam kong mahirap sa simula ang pagbabago, pero magbubunga rin ito sa huli.
Subukan mong mag-apply ng mas maraming pressure sa talim gamit ang daliling to, giya niya habang inaayos ang pagkakahawak ni Dekyang. Mukhang hindi magiging madali ito, reklamo ni Dekyang. Bigla siyang napa-aray. Aray ko, Sang-hyun. Masakit, masakit. Hindi naman may pinta ang ekspresyon ni Miss Appraiser habang pinapanood ang eksena. Medyo naguguluhan. Sabi pa ni Sang-hyun habang natatawa. Hahaha, konti na lang, Dekyang. Patuloy sa pag-angal si Dekyang, pero sa kabila ng sakit, unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa. Oo, nakakaramdam na si Dekyang ng ginhawa ngayon. Hindi na alam ng babaeng appraiser kung ano ang dapat niyang isipin. Napabulong na lang siya sa sarili. Ano bang ginagawa ng mga lalaking to? Ang hirap nito, sabi ni Dekyang habang pikit na nilalabanan ang kirot. Sagot naman ni Sang-hyun, teka lang kasi. Against the light ang pwesto nila kaya hindi gaanong makita ni Miss Appraiser ang mga kaganapan. Lalo siyang naintriga sa ginagawa ng dalawa. Sa wakas, natapos din ang ginagawa nila. Napatigil ang babae at natanong sa sarili. Ano ba yung napanood ko? Pag-uwi ng appraiser, ito ang makikita mo sa kanyang phone search history. Sword technique bonding moment between men. Bakit parang BL scene na yun? LOL! Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.